Nakakalungkot isipin na hindi ko man lang mapupuntahan ang daddy ko ngayong November. Bukod sa napakalayo, napakamahal din ng ticket sa month na to. Kaya naisip ko na lang nagawan siya ng tribute. Ipapakita ko ang first week stay ko sa US. Tribute to that mini vlog! Dumating ako sa Los Angeles, December 24 bago ang Pasko. Ito na ata ang pinakamalungkot na tispiras na mararanasan ko. Pero sobrang blessed ko dahil ang smooth lang ng pagpunta ko dyan. Plus, makakasama ko din ang dad, mommy, at ang mga kapatid ko. Sobrang kabado na nga ako ng mga panahong yan. Makikita ko kasi ulit ang daddy ko, pero hindi na kasing lakas ng huling kita ko sa kanya. At hindi din kami pwedeng umiyak sa harap niya. Kasi syempre, kailangan ipakita naming lumalaban din kami. Medyo hindi niya na nga ako nakikilala sa mga oras na yan. Kaya puro kaway at hi lang ako. Makilala niya lang kung sino ko. Pigil na pigil yung luha ko, Lord. Malapit na talaga siyang pumatak. At sa wakas, nung naalala niya ako, humaway na siya. So ayun lang, hindi ko na naman napigilang umiyak. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit sa tagal ko siyang di nakita. Pahid lang ng pahid ng luha para di mahalata ni daddy. Kaso, di ko talaga kinakaya. Kaya sinuot ko na lang yung sunglass ko. Kunyari na lang masakit yung mga mata ko. Kahit ang totoo, humahagulgol na ako. Paglapit ko, hirap siyang magsalita kaya puro pangalan ko lang ang binabanggit niya. Halo-halo ang nararamdaman ko sa mga panahong yan. Masayang malungkot. Masaya ako kasi makakasama ko na siya. At malungkot kasi alam kong hindi rin ito magtatagal. Wala talagang permanente sa mundong ito. Yung dati na nasa tabi mo lang at kausap mo, at yung dating nahawakan at nayayakap mo, hindi mo na kayang makita at makasama ngayon. Kaya kung kasama nyo pa ang mga magulang nyo ngayon, pahalagahan nyo kada oras na makakasama nyo sila. Ipakita nyo kung gaano nyo sila kamahal. Sabihan nyo lagi sila ng I love you. Huwag na huwag nyo sasayangan ng mga oras na natitira. Dahil dadating ang panahon, magiging alaala na lang sila.